So ayun, magandang hapon, mga kaporya at panibagong kwento na naman po ang ating matutunghayan. Pero bago ko po simulan, hihingi po sana ako ng maliit na tulong. Huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe, mag-like, and mag-comment sa aking video. Malaking tulong na po ito para sa akin. Maraming salamat po. Hindi na po natin patatagalin at simulan na po natin ang kwentuhan. Sa isang baryong nakatago sa paanan ng kabundukan, may isang pangalang babago sa kasaysayan ng kanilang lahi. Isang pangalang minsang kinatakutan, ngunit kalaunan ay itinuring na tagapagligtas. Siya si Victor Acero, ang basagulerong naging antingero, ang tanging tao na nakasagupa ang pinakamalakas sa lahat ng gabunan. Ngunit bago siya naging alamat, nagsimula ang lahat sa isang gabi ng karahasan, hiwaga, at kapalarang hindi niya hinihiling. Si Victor Acero ay isang kilalang pasaway sa baryo. Kung saan may inuman, may gulo. Kung saan may sabong, may rambol. Kung saan may sigawan, si Victor ang laging nasa gitna. Madalas siyang makipagsuntukan at wala sa kanyang makatapat. Isang malakas, matigas, at walang kinakatakutang tao. Pero lahat ng tao ay may tinatagong dahilan. Sa kaso ni Victor, lumaki siyang ulila. Pinatay ng hindi kilalang nilalang ang kanyang mga magulang noong 9 na taong gulang pa lamang siya. At simula noon, naging matigas ang puso niya na dahilan kung bakit siya naging basagulero. May isang matanda ang nagsabi sa kanya na sana gamitin niya ang kanyang tapang sa pagpuksa sa mga aswang. Aswang? Hindi naman totoo mga aswang. Kwentong bayan lang yan at panakot sa mga bata. Ani Victor. Hindi siya naniniwala sa mga kwento ng matatanda tungkol sa aswang. Pero hindi magtatagal, mapapatunayan niyang mali ang kanyang akala. Isang gabi, lasing si Victor matapos tumalo ng kahon-kahong alak ang buong barkada niya. Siya ang huling umuwi. Naglalakad sa pilapil habang sinusundan ng malamig na hangin. Habang papalapit sa lumang punong akasya, may naamoy siyang nakakasulasok. Parang nabubulok na bangkay na nakabilad sa araw. Napahinto si Victor. Tunog ng isang nilalang na gumagapang pababa sa puno. Tumingala si Victor at doon niya nakita ang nilalang. Mataas, payat, matangkad na parang poste, matulis ang tenga, mapupulang mata, at dila na halos umabot hanggang lupa. Isang gabunan. Isang uri ng aswang na kumakain ng lamang loob ng tao. Umaakyat sa mga puno at kayang lumakad sa pader na parang gagamba. Ngunit ang nilalang na ito ay iba ang presensya. Parang hindi ordinaryo. Tumitig ang gabunan kay Victor. Nakangiti, naglalaway, at bumulong ang nilalang. Eh, 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 ang natitirang asero, ikaw ay aking papupunanin. Napaatras si Victor at sa unang pagkakataon sa buhay niya, nakaramdam siya ng totoo at purong takot. Ano? Paano mo nalaman ang apelyido ko? Ani Victor. Umakma ang nilalang na parang susugod kay Victor. Tumakbo siya kahit nadudula sa putik.
Kahit lumiliko sa kakahuyan at parang batang mga yak-ngiyak na nawawala. Pero ang gabunan ay mabilis, tumitigil sa mga puno, dumaraan sa ibabaw niya, humaharang sa daraanan niya. Patuloy na iniiwasan ni Victor ang nilalang hanggang nakarating si Victor sa isang sitio kung saan nakatira ang isang matandang ermitanyo. Ito si Apo Lacandon, isang misteryosong albularyo na tagapag-ingat ng sinaunang anting-anting ng lahi nila Victor. Nakakita si Victor ng kubo at kinatok iyon para humingi ng tulong. Pagbukas ng pinto, saktong nawala ng malay si Victor. Binuhat siya ng matanda papasok ng kubo at agad na binigyan ng pangontra. Pagdilat ng mata ni Victor, ano yun? Hingal niya. Ngumiti ang matanda. Gabunan. Pero hindi basta gabunan, kundi isa sa mga kawal ng pinunong gabunan. Napatayo si Victor na nangangatalang kamay. Bakit ako sinundan? Dahil may dugo ka ng mga asero, ang lahing kinakatakutan ng lahat ng nilalang ng dilim. At ngayon, ikaw ang huling natitira. Sagot ni Apo Lacandon. Ha? Paano mo nalaman ang apelyido ko? Sino ka ba? Ako si Apo Lacandon, ang tagapangalaga ng anting-anting ng inyong lahi. Pinakita ng matanda ang isang lumang baul, makulay, makaluma, at may ukit ng mga lumang simbolo. Victor Acero, sabi ni Apo. Matagal ko nang hinihintay ang araw na haharap ka sa kapalaran mo. Kapalaran? Ang pinagsasabi mong matanda ka. Binuksan ng matanda ang baul at sa loob ay isang medalyon na hugis araw. May ukit ng mga lumang letra at may maliit na bato sa gitna. Ano to? Tanong ni Victor. Ito ang anting-anting ng iyong mga ninuno at ito ang sandata ng inyong angkan. Isusuot lamang ng taong may puso ng mandirigma at dalisay na kabutihan. Nag-aalinlangan si Victor. Ano? Anting-anting? Sandata? Nababalik ko na ba? Hindi ako bayani. Basagulero lang ako. Ngunit sabi ni Apo, ang tunay na bayani madalas nagmumula sa kaguluhan. Yan ang tandaan mo, Victor Acero. Kahit naguguluhan si Victor, ay kinuha niya ang anting-anting. At nang dumikit ito sa kanyang dibdib, biglang may sumabog na liwanag. Tumibok ang puso niya ng ubod ng lakas. Nanginig ang mga kamay. At sa unang beses, naramdaman niya ang hindi pangkaraniwang lakas. Pagkatapos ng mga iyon, nagpa siya nang umuwi si Victor at sinamahan siya ni Apo Lacandon. Ayon sa matanda ay hindi basta-basta ang kakaharapin niya. Hindi ako natatakot, lalo pat nasa akin na ang medalyon ng aming lahi. Uubusin ko ang mga aswang na iyan upang maiganti ko ang aking mga magulang. Humalik si Victor kasama si Apo Lacandon. Malayo pa man sa baryo ng San Lucas, ngunit laking gulat niya nang marinig niya ang mga sigawan na humihingi ng tulong. Tulong! 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 Iligtas niyo kami! Mga yabag sa bubong,
mga halakhak na matitinis, mga kaluskos ng kuko sa kahoy. Sinugod ng mga gabunan ng buong San Lucas. Tumigil si Victor na ngayon ay puno ng lakas. Tinignan ng anting-anting na nasa kanyang dibdib. Apo, kung tama ang hinala mo, ito na ang panahon para patunayan ko ang bisa ng anting-anting na ito. Lumango si Apo Lakandut. Pagdating nila Victor sa baryo, parang impyerno ang bumungad. Mga gabunan sa bubong, dingding, bintana, ang iba nakatayo sa poste. Ang iba naman ay nakasabit sa kisame ng mga bahay. Nagsisigawan ng mga tao. Ang mga bata ay umiiyak. Ang mga matatanda ay nagdarasal. At sa gitna ng kaguluhan, isang malaki, itim, at may pakpak na parang paniki ang bumaba mula sa bubong. Ang pinunong gabunan. Matangkad, may sungay, malaki ang pangangatawan at may 3 mata. Tumitig ito kay Victor at ngumisi. Tapos ka na, Pasero. Hindi. Isa ka siguro sa mga pumatay sa aking mga magulang. Sagot ni Victor. Ngayon pa lang tayo magsisimula. At doon nagsimula ang engkwentro. Sumugod ang mga gabunan kay Victor. 5 agad ang unang umatake. Pero sa bawat suntok niya, may apoy na lumalabas mula sa kanyang kamao. Sa bawat sipa, may liwanag na parang kidlat. At sa bawat bagsak ng gabunan, may tunog na parang binabato na nagbibigay ng kilabot. Grabe ang lakas ni Victor, pero grabe rin ang bilis ng mga halimaw. Tumalo ng isang gabunan sa likod niya, pero ihinampas ito ni Victor at tumilapon. Ang isa ay tumatakbo para sugudin siya, pero sinipa niya ito pataas. At ang isa naman ay dumukot ng bata upang gawing diha. Ngunit pinilipit ni Victor ang kamay nito upang mabitawan ng bata sabay suntok at tinamaan ito sa muka. Hanggang sa lahat ng gabunan ay umatras, maliban sa pinuno. Tumayo ang pinuno sa gitna ng baryo. Umuuga ang lupa sa bawat hakbang nito. Malakas ka, Pasero. Pero hindi sapat. Kung ang iyong ama ay hindi umubra, ikaw pa kayang isang masagulero lang? Ha, 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 ha. Walang hiyakat, halimaw ka. Tama nga ang kutob ko. Ikaw ang pumatay sa aking mga magulang. Kumanda ka. Ako ang tatapos sa'yo. Sinugod ni Victor ang halimaw. Nagbanggaan sila sa gitna. Sa lakas ng pwersa ay parang lindol at ang tunog ay parang pumutok na bulkan. Ang una nitong atake, sinunggaba ng leeg ni Victor, pero napigilan niya ito. Sumunod, inilabas nito ang dilang mahaba para ipulupot kay Victor. Pero nahawakan niya ito at sinipa. May lumabas sa kidlat at naputol ang dila ng pinuno. Nagpakawala ng 3 sigaw ang pinuno. Hindi ito maaari. Hindi ikaw ang tatapos sa akin. Nakukuha mo pang magyabang? Putol na nga ang dila mong halimaw ka? Pagkatapos ng sinabing iyon ni Victor, sabay-sabay lumitaw ang 3 aninong itim at inatake ng mga ito si Victor. Ha, ha, ha. Ngayon mo ilabas ang lakas mo sa aking mga kampo na anino. Ha? Ano to? Ani Victor. Halos maubos ang lakas ni Victor sa paglaban sa mga anino. Napaluhod ito. Mistulang natatalo at muntik nang mapasakamay ng halimaw ang tagumpay.
Ngunit sa kalagitnaan, biglang nagliwanag ang anting-anting at binalot siya ng panibagong lakas. At doon, nagising ang tunay na kapangyarihan ng medalyon ng lahi ng asero. Nilabanan muli ni Victor ang mga anino. At sa huli, hinawakan niya ang ulo ng pinuno. Maawa ka. Huwag mo kong patayin, Victor. Ani ng pinunong gabunan. Maawa? Bakit? Nung pinatay mo ang mga magulang ko, naawa ka ba? Bumalik ka sa impyerno, halimaw ka! Sagot naman ni Victor. At buong lakas na pinilipit ni Victor ang leeg ng pinunong gabunan. Hanggang bumagsak sa lupa ang katawan ng pinuno. Isang malakas na tunog. At tuluyan nang nawala ng malay ang pinunong gabunan. At lahat ng gabunan ay naging usok at abo. Pagkatapos ng mga pangyayari, ay tahimik na ang baryo. Unti-unti nang lumalabas ang mga tao. Lumapit sa kanya ang mga matatanda. At nagpasalamat ang mga ito. At doon, ang dating basagulero ay tinawag na nilang ang tingero ng San Lucas. Ang kanilang tagapagtanggol, si Acero. Nang makabalik sila sa kubo ni Apo Lakdun, tinignan siya ni Apo. Victor, ito lang ang simula. Ha? Anong ibig sabihin? Anong ibig mong sabihin, Apo? Tanong ni Victor. Sa likod ng kagubatan, sa syudad, sa buong bansa, may mas malakas pang nilalang. At alam na nila na buhay ang huling asero. Humigpit ang kapit ni Victor sa anting-anting. Tutugisin nila ako? Hahanapin ako? Oo, Victor. Hahanapin ka nila. Sagot ni Apo. At kapag nakita ka nila, kailangan mong handa. Ngumiti si Victor. Apo. Kahit kailan, kahit saan, nakahanda ako sa kanila. Tandaan mo yan. At yan ang kwento ni Victor Acero, ang gabunan ni Slayer. Isang basagulerong naging antingero at tagapagtanggol ng buong baryo. Yun po mga kabore, at kung gusto nyo po ng part 2 kung saan haharap siya sa mas malakas na nilalang, i-comment lang ang ituloy ang Acero Saga. Maraming salamat po sa pakikinig.